Ano? Talo si Pangulong Duterte sa latest survey ng pagka-mayor sa Davao City? Number 1 daw di umano si Carlos Nograles. Ala ka! Si Carlo Nograles, mga kabibig, number 1 daw. Oo, mataas daw ang porsyento na kung saan Social Pulse Philippines ang nag-release ng survey result. At from month of February 1 hanggang February 27, 2,000 respondents daw. Tinanong nila, gusto nila si Carlo Nograles. Naku po, talaga ba? Sa nangyaring 80th birthday ni Pangulong Duterte, lalabas talaga ang survey na ito na number 1 si Carlo Nograles? Ano ba naman yan, kabibig? O pagkita ko sa inyo ha. Baka sabihin nyo, nagawa-gawa lang ako ng issue. Ay, ipakita ko sa inyo ang statement. At ang, ito na, huwag kayong mag-alala. O, yan, o. Yan, kabibig, o. Mayoralty preferences. Pulso ng Bayan 2025 elections, City of Davao, Davao del Sur from Social Pulse Philippines. Tingnan nyo, kabibig. Nograles, 43%. Ay, malapit ang 50% ng Davao. Gustong butuhan si Nograles, mga kapig. 43. 7% na lang ang kulang. 50% na ang Davao City. Bubutuhan si Nograles, kabibig. Duterte, 38. Si Tatay Digong. Uy. Cubos Bishop Road, 15%. Tan Joselito, 10%. And Julian Jonathan, 2%. Nakita nyo yan, ha? Kita nyo naman. Palakihin natin, parang kitang-kita nyo. Yan daw ang resulta. Kabago-bagong resulta yan, kabibig. Kung saan talong-talo. Talo na daw si Pangulong Rodrigo Roa Duterte Davao. Kasi si Nograles na ang bagong mayor base sa survey na iyan, mga kabibig. The Social Pulse PH pre-election survey was conducted from February 11 to Feb 27 using face-to-face interviews. Face-to-face interviews pala. Ilan ang kanilang in-interview? 2,000 registered voters. The face-to-face methodology aligns with the standard approach of Social Pulse Philippines, ensuring direct voter engagement and high accuracy in capturing voter vote. Pulso ng Bayan is a nationwide survey initiative by Social Pulse PH and so on and so forth, mga kabibig. Natatawa lang ako, oy, talaga ba? Oy, sige, oy, yan. Solid Duterte, mga troll naman taon ang imuha mga fan, Attorney Carlo. May unta, pwede po na sila mubutar. Asa mag-apply sa inyong farm? Go, Attorney Nograles, just keep on going, sir, no matter what happened. We believe in you, sir. Obanan ka namo sa pagbag-o alang sa kalambuan sa tanan. Congrats sa bagong leader ng Davao. Nograles for Davao. Oy, may mga butante din pala si Nograles. Of course, kapipi. May mga butante din si Nograles, kapipi. Pero, natataka lang talaga ako, oy. 38% na Tatay Digong. Well, survey nila yan, 2,000 face-to-face interview ang nangyari daw, mga kabibig. Kinausap. Ay, basta ganun, mga kabibig. Na-shock lang ako ba? Kulang na lang ng 7% ni Nograles, 50% ng mga tao sa Davao, Davaoenyo, boboto kay Nograles. Diba? Sabi nyo ni Jam Magno, hindi na niya susuportahan si Tatay Digong kasi parang wala nang pwedeng patunan si Tatay Digong. Doon na siya kay Carlo Nograles. Ay, si Jam Magno. So yun, kabibig, yun ang latest survey ngayon. Natalo si Tatay Digong. Pero sa iyong puso, kabibig, mga Davaoenyo, magsalita kayo kasi itong social Pulse Philippines, face-to-face daw. Na-interview ka na ba? Baka na-interview ka na dyan, ha? Tapos hindi ka nagsabi-sabi, hindi mo pala binutos na tayo sa interview. Diba? Huwag kang traidor. Hindi naman ganun. Depende sa tao kung sino ang kailang bobotohan. Diba, kabibig? Kung tama man ito, wala tayong magagawa. Pero alam naman natin, grabe ka solid ang Davao na. Tingnan nyo naman yung rally na Tatay Digong. Yung birthday niya. Yun ang nagpapakita na malakas pa rin ang mga Duterte sa Davao. Tapos lalabas ang pulso nito. Ito pa nga, may isa pa akong makita sa yung kabibig ba? Tungkol sa trust rating and approval rating ni Bongbong Marcos. Kung si Tatay Digong ay nilampaso
Ni Nograles, ito na. Si BP Sara, nilampaso niya si BBM. Ito kabibig ha. Ito yung survey. Tignan natin ha. Ito yung kabibig ko. My next state. Ito. Yun na survey. Yung approval ratings niyo po. BBM. Dapat, very alarming na po yan. Very alarming talaga. Mag-isip-isip na po kayo. Nako po. Kasi talagang inaayawan na kayo ng taong bayan. Agoy ko eh. Umpisa na po yan. Tignan nyo. Grabe na, disapproval ratings po, distrust rating po niya 57%. Mahigit sa kalahati. Mga kababayan, ayaw na po sa inyo. Tunay na po yan. Huwag na po kayo sunod-sunod na po yan. Lahat po yan ang mga in-endorso nyo. Sigurado po kami. Sigurado po kami ho. Palapit na palapit, palayo ng palayo po sila doon sa Magic 12. Sigurado po yan. Salamat kayo, 10 lang. Masalamat kayo, in-endorso ni Tatay Digong, 10 lang. Coke 0 lang. Sakto lang. Sakto. Tama mga kabigtang. Saktong-sakto lang, Coke 0. Alam mo kabibig, ramdam ko ngayon sa mga alyansa ni BBM ba na parang natatakot sila. Di ba? Nung una parang confident sila na mananalo talaga. Kasi Pangulo na nag-endorse sa kanila. Bigyan na lang silang tumagilid nung ginawa itong ICC na pinadala si Pangulo Duterte sa ICC. Doon, sabog, wasak, bagsak. Di ba? Ngayon, bumaba ang rating ni BBM. 19% ang trust rating, 57% ang disapproval. Sobra. How it will reflect to alyansa ng mga senador? Natural. Nagpapakita talaga yan na walang tiwala ang mga tao. Kahit si BBM, nandun sa proclamation, nagsasalita, ang mga tao walang tiwala sa kanya. How much more sa mga senador na kanya inendorso? Ito lang yung 10. Sigurado po yan. Pasok lahat sa banga. Grabe. Pinapakita ngayon kung gaano ngayon ang galit ng taong bayan. True. Yun na po siya. Dahil po nagiging po kayo, nagbibingi-bingihan po kasi ngayon sa panawagan ng taong bayan. At ganun din, wag po natin bigyan ng pagkakataon pa, makalusot pa. Ito po yung mga pinagagawa nila kasi, ayan, hindi na po, gising na po yung taong bayan sa ngayon. Pinaka-latest survey, ayan po sa taas, tingnan niyo po. Ang layo, di ba? Ayan mas lalo niyo pong inaape, mas lalo po nakikita pong tunay na kulay po ninyo. Correct. The more nyo po yan na ginigipit, hindi po si Inday Sara lang, si BP Sara ang inyong ginigipit. Ang taong bayan. Mag-focus po kayo, Pangulo. Pinakamamahal na Pangulong Marcos at saka sa lahat po ng inyong mga gabinete. Magsabi po sila ng totoo. Magtrabaho po sila ng husto. Kasi sigurado ang taong bayan nakakakita. Hindi po kami bulag Correct. At iwas nyo, hindi po kayo makalusot sa mata ng taong bayan. Correct. Na kami pong inyong pinaglilingkuran, kami pong inyong pinag-serbisyuhan. Ang problema lang po, pilit kayong umiiwas. Pilit kayong lumalayo. Kung sa tingin po ninyo ay kapanipaniwala pa kayo, deserve pa kayo yung pagkakatiwalaan, habang maaga pa gagawin nyo na yung nararapat. Kasi nga po, we are a Filipino. We are not a Filipinos for nothing. Correct. Hindi po na kami po nagiging Pilipino para lang po ganyan ninyo lokohin kung ano na lang po ang inyong gagawin. Grabe ito, mga minamahal. Hudyat na ito. Umpisa ito, sabi nga natin, huwag niyo pong ismol-ismolin yung mga OFWs. Correct. Pagkatapos nyo kasi pakinabangan, tatakutin nyo pa. Sa halip na harapin yung problema, bigyan nyo ng benepisyo, bigyan nyo ng solusyon, pakinggan ang tunay na problema, tatakutin nyo pa. Na para namang sa inyo. Na para namang hawak nyo ang batas. Na para namang nilagay nyo sa kamay na. Na parang hindi na kayo dyan, indispensable na kayo. Pag tingin nyo na talaga, lifetime na ba kayo dyan? Yun po. Taong bayan ay nagsalita na. Hindi nyo na po pwedeng iwasan. At yun po katotohanan. Palapit na palapit,
palayo na kayo. Ito na pong sinasabi. Black voting ito. Black Hindi na po ito ngayon ang boto-boto lang. Ang taong bayan po mismo ang nagsabi po niyan. Nakakapag-desisyon na po kami. Hindi po kami yung mga pasaway ng mga OFWs. Responsableng OFWs po kami. Responsableng magulang. Responsableng tatay na kahit papano dugo at pawis ang puhunan para lang maipapadala sa Pilipinas. Tama. Sa aming mga anak. Sa aming mga magulang. Sa aking mga kapatid, sa aming mga kamag-anak. Para masustentuhan, matutulungan ang ekonomiya ng bansa. Sana naman pinakinggan nyo kami. Pero sa halip na pakinggan nyo kami, tatakutin nyo pa kami. Tutulig sa inyo pa kami. Yung ba ang tunay na naglilingkod? Yung ba ang mandato ninyo? Ang ipaglaban ng aming karapatan? Pero ngunit, sa ngayon, anong ginagawa nyo? Kinakalaban nyo na kami. Kahit sa simple at payak po namin kaparaanan. Pati ang pagsulong ng aming karapatan, gusto nyo pang takpan. Gusto nyo pang bawalan.